Naisip mo na ba kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay? Kadalasan, ang sagot natin ay pamilya, pag-ibig o pera. Pero sa totoo lang, ang pinakamahalaga ay ang ating kalusugan. Napakarami sa ating mga nakatatanda ang nagigising sa umaga na may mabigat na pakiramdam, kirot sa likod, pagkahilo, o di kaya ay parang wala nang gana sa araw. Nakakalungkot isipin na minsan pakiramdam natin kapag umabot na sa edad na 70, 8 anyos, o higit pa ay dun na matatapos ang ating pagkakataong makaramdam ng sigla at ligaya. Parang unti-unti nang nauubos ang ating mga araw at bawat umaga ay paalala lang ng ating papalapit na pagtanda. Ang masakit pa, minsan mas matanda pa ang ating pakiramdam kaysa sa tunay nating edad. Parang may pumipigil sa atin na gawin ang mga bagay na dating kinagigiliwan natin. Kung pakiramdam mo ay parating kang pagod at nananakit ang katawan na parang hindi na kayang makisabay sa bilis ng buhay, huwag kang mawalan ng pag-asa. May isang simpleng sekreto na gusto kong ibahagi sa iyo. Isang bagay na maaaring baguhin ang takbo ng iyong mga araw at ang iyong buhay mismo. Hindi ito kagamitan, hindi ito mamahaling gamot at hindi rin ito komplikado. Sa katunayan, kaya mo itong gawin sa loob lamang ng 5 minuto pagkatapos mong magising. At ang lihim na ito ay ang pagbabago ng iyong mga gawi sa umaga. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na simpleng gawi sa umaga na kapag ginawa mo ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng mas mahabang buhay, puno ng sigla, lakas at ligaya kahit na umabot ka na sa 80 o 90 taong gulang. Kung gusto mong malaman ang sekreto kung paano mo pa mapahahabang iyong makabuluhang buhay at kung paano ka magkakaroon ng mas masiglang umaga araw-araw, manatili ka at panoorin mo ang videong ito hanggang sa dulo. Dahil may ibabahagi akong bagay na talagang ikagugulat mo. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay sa mga simpleng gawin na ito na babago sa iyong mga umaga. Unahin natin ang pinakapangunahing pangangailangan na ating katawan na madalas nating nakakalimutan paggising. Ang unang gawi ay ang uminom ng isang basong maligamgam na tubig pagkagising mo pa lang. Alam mo, sa 6 hanggang 8 oras na tulog natin, hindi natin namamalayan na nawawalaan tayo ng maraming tubig sa katawan. Habang natutulog tayo, patuloy na gumagana ang ating katawan, bumubuo ng mga bagong selula, nagre-repair ng mga nasirang tissue at naglilinis ng mga lason. Ang lahat ng prosesong ito ay nangangailangan ng tubig. Kapag nagising tayo na kulang sa tubig, parang tuyo ang lupa, hindi kayang magtrabaho ng maayos. Ang isang basong maligamgam na tubig, hindi malamig at hindi rin masyadong mainit, ay parang isang maamong simoy ng hangin para sa iyong digestive system. Mas madali itong maabsorb ng ating katawan at hindi ito nakakagulat sa sistema mo. Imagine mo, ang lolo at lola mo noon, madalas silang umiinom ng herbal tea o maligamgam na sabaw pagkagising. Hindi lang ito tradisyon, kundi may practical na benepisyo. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong sa paggising ng iyong metabolismo na parang nilalagay mo ang katawan mo sa on mode. Nakakatulong din ito sa paglinis ng mga lason na naipon sa iyong katawan habang natutulog ka para itong palinis sa loob, naghahanda sa iyong digestive system para sa almusal. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng paninigas, ng dumi o constipation. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga ay isa sa pinakasimpleng paraan upang labanan ito. Ang tubig ay nakakatulong sa pagpapalambot ng dumi at pagpapadali ng paggalaw ng bituka. Bukod pa riyan, nakakatulong din ito sa pagpapalabas ng toxin sa pamamagitan ng paghihi na nagpapagaan ng trabaho ng ating mga bato. Hindi lang sa loob may benepisyo ang tubig, mapapansin mo rin ang pagbuti ng iyong balat. Mas magiging sariwa at masigla ang iyong kutis na parang binigyan mo ito ng panibagong buhay. Sino ba naman ang ayaw ng fresh look sa umaga? Ang isa pang napakahalagang benepisyo ay ang pagtaas ng iyong energy level. Kapag hydrated ang iyong katawan, mas epektibo ang pagdadala ng oxygen sa iyong mga selula na nagpapababa ng pakiramdam ng pagkapagod. Madalas nating iniisip na ang kape ang nagbibigay ng energy. Pero ang pagiging dehydrated ay isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkapagod.
Kaya bago mo pa abutin ang kape, subukan mo muna ang isang basong maligamgam na tubig. Hindi lang ito mura, kundi ito rin ang pinakamadaling paraan upang simulan ang iyong araw ng may tamang hydration. Ang ginagawa ko, naglalagay ako ng isang basong tubig sa tabi ng kama ko bago matulog. Pagkagising ko, bago pa man bumangon, iniinom ko na agad ito. Simpleng-simple lang, pero ang laki ng epekto. Hindi lang ito para sa katawan, kundi para na rin sa pag-iisip mo. May pakiramdam ng tagumpay kapag sinimulan mo ang araw mo sa isang positibong gawi. Pagkatapos mong bigyan ng panimulang gising ang iyong katawan sa pamamagitan ng maligamgam na tubig, panahon na para naman gumalaw. Ang ikalawang gawi ay ang gumawa ng mga simpleng pag-unat o stretching sa loob ng 5 minuto. Madalas paggising natin, pakiramdam natin ay naninigas ang ating katawan lalo na kapag umaga. Normal lang yun dahil matagal tayong hindi gumalaw habang natutulog. Pero imbes na basta na lang bumangon at magsimula sa mga gawain, subukan mong maglaan ng ilang minuto para dahan-dahang gisingin ang iyong mga kalamnan at kasukasuan. Hindi mo kailangan ng komplikadong ehersisyo o kagamitan. Ang mga simpleng pag-unat lang ay sapat na. Pwede kang magsimula habang nakahiga pa rin sa kama. Dahan-dahang iunat ang iyong mga kamay sa itaas ng ulo, parang nagbabaywang, at kasabay nito ay iunat din ang iyong mga paa. Damhin mo ang pag-unat ng buong katawan mo, mula sa dulo ng iyong mga daliri sa paa hanggang sa dulo ng iyong mga daliri sa kamay. Pagkatapos, dahan-dahang i-bend ang iyong mga tuhod at yakapin ito patungo sa iyong dibdib, isa-isa o sabay. Nakakatulong ito sa pag-unat ng iyong likod at balakang. Kapag nakabangon ka na, pwede kang magpatuloy sa pag-unat ng iyong leeg, balikat at braso. Dahan-dahang ikutin ang iyong ulo sa magkabilang direksyon, igalaw ang iyong mga balikat pataas at pababa, at iunat ang iyong mga braso sa iba't ibang posisyon. Ang mahalaga rito ay maramdaman mo ang pag-unat ng iyong mga talamnan pero hindi dapat masakit. Kung may nararamdaman kang kirot, huwag mong pilitin. Ang layunin ay maging mas flexible at mas komportabel ang iyong katawan. Ang paggawa ng simpleng pag-unat sa umaga ay hindi lang nakakatulong sa pagpapalabas ng paninigas ng iyong katawan, kundi nakakapagpataas din ito ng sirkulasyon ng dugo. Kapag mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oxygen at sustansya ang nakakarating sa iyong mga kalamnan, buto at organo na nagpapabuti sa kanilang function at nagpapababa ng tsansa ng pamamanhid o pananakit. Isa pa, ang pag-unat ay nakakatulong din sa pagpapababa ng stress. Habang nag-unat ka, ikaw ay nagko-concentrate sa iyong paghinga at sa paggalaw ng iyong katawan. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong maging mindful at i-relax ang iyong isip na naghahanda sa iyo para sa mga hamon ng araw. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagiging flexible ay napakahalaga upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkadapa. Kapag mas malambot at mas handa ang iyong mga kalamnan, mas madali mong makokontrol ang iyong paggalaw at mas magiging matatag ka sa paglalakad. Kaya kahit 5 minuto lang, ang pag-unat na ito ay malaking tulong sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Nawa ay maging parte na ito ng iyong araw-araw na umaga. Pagkatapos mong gisingin ng iyong katawan sa pamamagitan ng tubig at pag-unat, panahon na para naman sa iyong isip at kaluluwa. Ang ikatlong gawi ay ang paglalaan ng 5 minuto para sa pagmumuni-muni, pagdarasal o pagpapahayag ng pasasalamat. Sa buhay natin, madalas tayong abala sa mga gawain at alalahanin na nakakalimutan nating huminto at mag-focus sa kasalukuyan. Sa umaga, bago ka pa man salubungin ng ingay ng mundo, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili na maging payapa at mapagpasalamat. Para sa ating mga Pilipino, ang pananampalataya ay napakalaking bahagi ng ating buhay. Marami sa atin ang sanay na manalangin sa umaga,
At ito ay isang napakagandang simula ng araw. Hindi lang ito isang ritual, kundi isang paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa isip at puso. Kung ikaw ay relihiyoso, manalangin ka at ibigay ang iyong mga pasasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya na natatanggap mo. Kung ikaw naman ay hindi ganong relihiyoso, pwede kang maglaan ng ilang minuto para magmuni-muni. Umupo ka lang sa isang tahimik na lugar, ipikit mo ang iyong mga mata at huminga ka ng malalim. Mag-focus ka sa iyong paghinga at damhin mo ang bawat pagpasok at paglabas ng hangin. Kapag may mga iniisip na lumalabas, huwag mong pigilan, hayaan mo lang silang dumaan at dahan-dahang ibalik ang iyong focus sa iyong paghinga. Ito ay nakakatulong sa pagpapakalma ng iyong nervous system at pagpapababa ng stress. O kaya, kung mas gusto mo, maglaan ka ng oras para magpahayag ng pasasalamat. Mag-isip ka ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa buhay mo. Maaring ito ay simpleng bagay tulad ng mainit na kape, ang sikat ng araw, o ang pagkakataong makita ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging mapagpasalamat ay naglilipat ng iyong panana mula sa kakulangan patungo sa kasaganahan, na nagbibigay ng positibong epekto sa iyong emosyonal na kalusugan. Kapag sinimulan mo ang araw mo ng may pasasalamat, mas magiging positibo ang iyong pananaw sa mga bagay-bagay at mas magiging handa ka na harapin ang anumang hamon. Para sa ating mga nakatatanda na minsan ay nakakaramdam ng pag-iisa o kalungkutan, ang gawaing ito ay nagbibigay ng koneksyon at kaulugan sa buhay. Nagpapaalala ito na mayroong maraming magagandang bagay na dapat ipagpasalamat at hindi ka nag-iisa. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng kalidad ng iyong pagtulog sa gabi dahil kapag mas kalmado ang iyong isip sa umaga, mas madali kang makakatulog sa gabi. Ang gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong mental at emosyonal na kalusugan, na kasing halaga ng pisikal na kalusugan sa paghahanap ng mahabang buhay na may kalidad. Hindi mo kailangan ng mahabang oras para rito. 5 minuto lang ay sapat na para magtanim ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Ngayon naman, dumako tayo sa ika-4 na gawe na napakahalaga para sa iyong pisikal na lakas at enerhiya. Ito ay ang pagkain na masustansyang almusal na mayaman sa protina at fiber. Alam ko, madalas natin sinasabi na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw. At totoo iyon, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Ngunit hindi lang basta almusal ang kailangan. Kailangan natin ng almusal na may tamang nutrisyon. Pagkatapos mong matulog ng mahabang oras, ang iyong katawan ay nangangailangan ng gasolina. Hindi lang basta energy ang kailangan, kundi energy na magtatagal at mapapakain sa iyong mga kalamnan na tutak. Ang protina ay napakahalaga para sa pagpapanatili at pagpapalakas ng iyong mga kalamnan. Habang tumatanda tayo, natural na nababawasan ang ating muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang dahilan kung bakit tayo humihina, nawawalan ng balanse at mas madaling madapa. Ang pagkain ng sapat na protina sa umaga ay nakakatulong sa paglaban sa kondisyong ito. Maaaring kasama sa iyong almusal ang isang itlog o 2 na isang kumpletong protina na puno pa ng bitamina at mineral. Kung gusto mo ng mas madali, pwede ring magdagdag ng kaunting karne o kaya naman ay tokwa kung ikaw ay mahilig sa gulay. Para sa fiber naman, ito ay napakahalaga para sa iyong digestive health. Tulad ng napag-usapan natin, maraming nakatatanda ang nakakaranas ng problema sa pagdumi. Ang fiber ay nakakatulong sa pagpapanatili ng regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Nakakatulong din ito sa pagkontrol ng blood sugar levels na mahalaga para sa mga may diabetes o nasa pang-anib na magkaroon nito. Ang mga halimbawa ng pagkain na mayaman sa fiber ay oats o oatmeal na pwede mong lagyan ng saging, mansanas o iba pang prutas. Pwede rin kumain ng whole wheat bread na may peanut butter o kaya naman ay brown rice na may gulay at isda. Ang mahalaga ay pumili ka ng mga pagkain na hindi lang masarap kundi masustansya rin. Iwasan ang mga processed food tulad ng tocino o longganisa na mataas sa taba at asin. Mas piliin ang mga sariwang pagkain na inihanda sa bahay. Ang pagkain ng almusal na may sapat na protina at fiber
ay hindi lang nagbibigay sa iyo ng enerhiya para sa buong umaga, kundi nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pagtutok. Kapag balance ang iyong blood sugar, mas pagiging malinaw ang iyong pag-iisip at mas magiging aktibo ka sa buong araw. Kaya tandaan, ang iyong almusal ay hindi lang para sa busog na tiyan, kundi para na rin sa matalas na isip at malakas na katawan. Ngayon na naibigay na natin ang sapat na nutrisyon sa ating katawan at isipan, dumako naman tayo sa mga gawi na makakatulong sa atin na magkaroon ng mas masiglang buhay. Ang ikalimang gawi ay ang paglalaan ng oras para sa sikat ng araw sa umaga. Alam mo ba na ang sikat ng araw sa umaga ay isa sa pinakamura at pinakamabisang gamot na pwede nating makuha? Maraming benepisyo ang paglantad sa sikat ng araw, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Una sa lahat, ito ang pangunahing pinagmulan ng vitamin D para sa ating katawan. Ang vitamin D ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating buto. Habang tumatanda tayo, unti-unting nanghihina ang ating mga buto na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis at fractures. Ang sapat na vitamin D ay nakakatulong sa pag-absorb ng calcium sa ating buto na nagpapatibay sa mga ito. Kung kulang ka sa vitamin D, kahit gaano pa kadaming calcium ang inumin mo, hindi ito gaano magagamit ng iyong katawan. Kaya, sa halip na umasa lang sa supplement, bakit hindi subukan ang natural na paraan? Ang paglabas sa umaga, mga 15 hanggang 30 minuto sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng umaga, kapag hindi pa ganong mainit ang sikat ng araw, ay sapat na upang makakuha ng sapat na vitamin D. Hindi mo kailangan na maghiga sa ilalim ng araw. Sapat na ang maglakad-lakad sa harden, umupo sa iyong balkonahe o magbasa ng pahayagan sa labas. Bukod sa buto, ang vitamin D ay mahalaga rin para sa ating immune system. Kapag malakas ang iyong immune system, mas madali kang labanan ang mga sakit at impeksyon na napakahalaga para sa ating mga nakatatanda. Narinig mo na ba ang pakiramdam na good vibes kapag nalatagan ka ng sikat ng araw? May dahilan yan. Ang sikat ng araw ay nakakatulong sa paglabas ng serotonin sa ating utak, isang chemical na nagpapabuti ng ating mood at nakakababa ng depresyon. Para sa ating mga nakatatanda na minsan ay nakakaranas ng kalungkutan o pag-iisa, ang regular na paglantad sa sikat ng araw ay malaking tulong sa pagpapabuti ng kanilang mental na kalusugan. Isa pa, ang sikat ng araw sa umaga ay nakakatulong din sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating sleep-wake cycle. Kapag nakakakuha tayo ng sapat na sikat ng araw sa umaga, sinasabi nito sa ating utak na oras na para gumising at maging aktibo. Ito ay nakakatulong sa atin na makatulog ng mas mahimbing sa gabi dahil nalalaman ng ating katawan kung kailan oras na para matulog at kailan oras na para gumising. Maraming nakatatanda ang nahihirapan sa pagtulog at ang simpleng gawin na ito ay maaring makatulong ng malaki. Kaya kung may pagkakataon ka, lumabas ka at tamasahin ang sikat ng araw sa umaga. Damhin mo ang init nito sa iyong balat at pahintulutan itong magbigay ng enerhiya sa iyong katawan at kaluluwa. Ang simpleng gawin na ito ay hindi lang nakakatulong sa iyong pisikal na kalusugan, kundi nabibigay din ito ng pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Panghuli, ang ika-6 na gawin na napakahalaga para sa iyong mental na kalinawan at kausayan ay ang pagpaplano ng iyong araw. Hindi ito kailangan na komplikado, sapat na ang ilista ang 3 hanggang 5 mahahalagang gawain na gusto mo matapos sa araw na yon. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng nabagit na gawi, uminom ng tubig, nag-unat, nagmuni-muni o nagdasal, kumain ng masustansyahang almusal at nagbabad sa sikat ng araw, ang iyong isip ay mas magiging handa na para magplano. Sa halip na basta na lang magsimula sa araw ng walang direksyon, ang pagpaplano ay nagbibigay sa iyo ng sense of purpose at control. Madalas, kapag tumatanda tayo, pakiramdam natin ay nawawala ang ating kontrol sa ating buhay dahil sa mga pagbabago sa katawan at sa paligid. Ang pagpaplano ay nagbibigay ng structure at kahulugan. Halimbawa,
Isulat mo sa isang maliit na notebook ang mga sumusunod. Maglalakad-lakad sa labas ng bahay, tatawagan si anak, magluluto ng paboritong ulam o magbabasa ng libro. Ang paggawa ng listahan, kahit simple lang, ay nakakatulong sa pag-organisa ng iyong mga iniisip at nagpapababa ng stress. Kapag alam mo kung ano ang susunod mong gagawin, hindi ka na mag-aalala kung ano pa ang dapat mong asikasuhin. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagpapanatili ng aktibong isip ay napakahalaga upang maiwasan ang pagkalimot o memory loss. Ang pagpaplano ng iyong araw ay isang uri ng mental exercise na nagpapatalas ng iyong isip. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng layunin sa bawat araw ay nagbibigay ng pakiramdam ng accomplishment at fulfillment. Kapag natapos mo ang mga nakalista sa iyong to-do list, kahit gaano pa ito kasimple, meron kang pakiramdam ng tagumpay na nagpapataas na iyong self-esteem at kaligayahan. Ang gawaing ito ay hindi lang tungkol sa pagiging produktibo, kundi tungkol sa pagkakaroon ng direksyon at kahulugan sa bawat araw. Ito ay nagpapataas ng iyong mental resilience at naghahanda sa iyo para sa mga hamon na darating. Sa pamamagitan ng pagpaplano ng iyong araw, mas magiging masaya ka at mas magiging motivated na harapin ang buhay ng may sigla. Ang gawaing ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong isip at espiritu na naghahanda sa iyo para sa isang produktibo at masayang araw. Kaya, sa madaling salita, binuo natin ang 6 na simpleng gawin na maaring magpabago ng iyong buhay. Ang pag-inom na maligamgam na tubig pagkagising para sa hydration at detox. Ang paggawa na simpleng pag-unat para sa flexibility at sirkulasyon. Ang paglalaan ng oras para sa pagmumuni-muni o pagdarasal para sa kapayapaan ng isip. Ang pagkain ng masustansyayang almusal na mayaman sa protina at fiber para sa enerhiya at lakas. Ang pagpapahinga sa sikat ng araw sa umaga para sa vitamin D at magandang mood. At ang pagpaplano ng iyong araw para sa mental clarity at purpose. Ang bawat isa sa mga gawaing ito ay parang maliliit na butil ng ginto na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang napakalaking kayamanan, ang iyong kalusugan at mahabang buhay na puno ng kalidad. Tandaan, hindi mo kailangan na maging perpekto sa paggawa ng mga ito sa simula. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang pagiging consistent. Mas mabuti nang magsimula sa 1 o 2 gawi at dahan-dahang dagdagan kaysa naman na pilitin ang lahat at sumuko kaagad. Ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking tagumpay sa iyong paglalakbay tungo sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Ang iyong edad ay hindi dapat maging hadlang sa pagkakaroon ng isang masigla at makabuluhang buhay. Sa katunayan, ang bawat taon ay nagdadala ng bagong kaalaman, bagong karanasan at bagong pagkakataong maging mas mabuti. Maraming tao ang nag-iisip na kapag umabot na sa edad na 70 o 80, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi totoo yun. Sa halip, ito ay isang bagong yugto sa iyong buhay, kung saan mas marami kang oras para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Kung titingnan mo ang ating mga ninuno, marami sa kanila ang umabot sa edad na 90 o lampas pa, at sila ay malakas at malusog. Hindi sila nagmamadali, kumakain sila ng sariwang pagkain at regular silang gumagalaw. Mayroon silang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanilang komunidad. Ang kanilang buhay ay isang patunay na ang mahabang buhay ay hindi lang tungkol sa genes, kundi tungkol din sa gawi at pamumuhay. Ang pinakamagandang bagay sa lahat ay na ang mga gawi na ito ay hindi nangangailangan ng malaking gastos. Ang pinakamahalagang puhunan mo rito ay ang iyong kagustuhan at determinasyon na magkaroon ng mas magandang buhay. Mag-umpisa ka na ngayon. Sa pagising mo bukas, subukan mong gawin ang 1 o 2 sa mga gawin na ito. Pakiramdaman mo ang pagbabago sa iyong katawan at isip. Mararamdaman mo ang pagtaas ng iyong enerhiya, ang paggaan ng iyong pakiramdam, at ang pagiging mas positibo ng iyong pananaw.
Ang pagiging malusog ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas upang gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang maglaro sa iyong mga apo, ang maglakbay, ang magtandim ng halaman, o ang simpleng mag-enjoy sa bawat sandali ng buhay. At dito ang sorpresa na sinasabi ko sa simula. Ang pinakamalaking benepisyo ng lahat ng gawin na ito ay hindi lang ang pisikal na haba ng buhay, kundi ang kalidad ng buhay na idudulot nito. Maaari kang mabuhay ng 30 taon pa pagkatapos ang edad 60. Ngunit ang tanong ay, paano mo gugugulin ng mga taong iyon? Gusto mo ba na puno ng sakit, pagkapagod at kawalan ng gana? O gusto mo ba na puno ng sigla, lakas, kaligayahan at patuloy na nag-aaral at tumalago? Ang mga gawin na ito ang susi sa huling opsyon. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng sapat na lakas upang masulit ang bawat sandali. Kaya huwag mo nang ipagpabukas pa. Simulan mo na ngayon ang paglalakbay mo tungo sa isang mas masigla at mas masayang buhay. Kung nagustuhan mo ang videong ito at sa tingin mo ay makakatulong ito sa iyong mga mahal sa buhay, mangyaring i-share mo ito. Gusto ko ring malaman ang iyong mga saloobin at karanasan. Ano ang paborito mong gawin sa umaga? Maroon ka bang idadagdag sa listahan na ito? I-comment mo sa bibaba. At kung gusto mo pa na mas marami pang mga tip at kaalaman para sa isang mas malusog at mas masayang buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para patuloy kaming makagawa ng mga kapaki-pakinabang na nilalaman para sa iyo. Tandaan, ang buhay ay isang regalo. Sulitin natin ang bawat sandali. Mabuhay ka ng buong sigla sa bawat edad.